Minsanan lamang ako kung umuwi ng probinsya at yun ay para makita ang aking anak na nasa puder ng aking magulang. Hindi ako biyudo, hiwalay lang at tulad ng ibang relasyon, pinagtagpo pero hindi tinadhana. At sa pagkakataon na iyon, nagkaroon kami ng isang supling. Sa probinsya namumuhay ang karamihan sa aking pamilya at ilan lamang ako sa panili ang Manila para magtrabaho. Dalawa sa aking kapatid na lalaki, parehong pamilyado at ang aking hipag na itago mo na lang sa pangalang Angie, may 3 anak at ang isa naman na itago na lang natin sa pangalang Maricel ay may 2 anak. Panggugubat ang ikinabubuhay ng aking mga kapatid at doon, ilog ang madalas puntahan ng aking mga hipag para maglaba. Sabik ako sa ilog dahil iyon ang madalas kong paliguan noong aking kabataan. Pero hindi ko inasahan na kahit palang nag-iisa ay naglalaba doon ng sino man sa aking hipag. Hindi ko alam kung dahil ba babad sa tubig kaya mapula. Hindi ko inasahan dahil 3 na. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jake, 36 years old, may anak pero walang asawa. Pagka-graduate ko ng high school, napadpad ako ng Laguna para mag-aral ng kahit 2 taon sa college. Nagdorm ako doon at lingguhan ang uwi ko sa amin. 1 taon lang ang natapos ko dahil alam nyo na, walang sapat na kakayanan ng aking mga magulang para pagtapusin ako ng college. Pagbubundok kasi ang ikinabubuhay ng mga tao sa lugar namin. Pag hindi pag-uuling ay pagkuha ng orchids bago kukunin ang buyer sa amin. Undergrad ako ng college at yun lamang ang aking nakayanan. Mahirap ang buhay namin at iisa ang nakatapos sa aming 5 na magkakapatid, babae, at nangatulong pa iyon para lang makatapos. Naawa ng nasa itaas ay kanyang puhunan at pinagkakakitaan ngayon na siya ay merong pamilya. Hindi naman ako natambay ng matagal sa amin dahil merong isang kakilala ang naghanap ng makakasama para magtrabaho sa Manila bilang isang caretaker. At sa dami namin doon, nakabinataang nandoon sa lugar namin, ay ako lang ang naglakas loob na sumama. Sa isip ko noon, bahala na. Di kung hindi ko magustuhan, aalis ako. Gigil na rin kasi akong magkaroon ng trabaho. Nakita ko ang alwan ng buhay kapag may pera sa aking mga classmates noong ako'y first year college. Iyon kasi ang panahon kung saan maraming mga naloko sa amin. Kaya pagdating sa mga ganoong senaryo ay merong trust issue ang mga taga doon sa amin. Ayaw pa nga akong payagan ng magulang ko, pero kako, ayaw kong matulad sa mga taga sa amin na bukod sa sila ang nagkaasawahan, pag hindi pag-uuling ay pag-orchids din ang trabaho at napakabagal ng pera. At siguro, talagang para sa akin ang pagkakataon na iyon dahil legit ang trabaho na aking napasukan. Caretaker maintenance ako ng isang kilalang subdivision. May mga kasama ko at tulad ko rin mga dayo. Kumpara noong 20 years old ako, medyo mababa pa ang sahod dahil 380 pesos lamang ang sahod namin noon per araw. Stay-in kami at walang binabayarang tubig at kuryente. Maliban sa pagkain na kanya-kanya kami na nang lumaon ay naging korpo. At sa unang 5 buwan ng aking pagtatrabaho, umuwi akong tila artistahin sa amin. Lalo't naipon ko ang pera na aking sinasahod. Wala naman akong gaanong gastos maliban sa pagkain at ang cellphone ko noon 1,100 na medyo may presyo pa noong panahon na iyon. 2005 or 2006 kung hindi ako nagkakamali. Noong nag-aaral pa ako ng elementary at lalo na noong high school, kilometro ang nilalakad namin. At talagang mas gugustuhin mo pang umuwi na lang kapag inabot ka ng ulan sa daan.
Yung buhay na kung ano ang aming inalmusal ay siyang baon namin para naman sa aming tanghalian. At pagpasok ng school na bariya ang laman ng bulsa. Kahit isipin kong hindi kailangan ng pera dahil lang sabi magtanim ka lang, hindi ka magugutom. Try mo kumain ng umaga, tanghali at hapon na kamoting kahoy or bagin ang kinakain. Kahit sabihin mong maispayan or kanin kung wala namang ulam. Sardinas at tuyo sa amin masarap na, lalo na kung ihahalo pa sa mga gulay na pwedeng makuha lang sa paligid tapos ubod. Ay, ubod ng sarap. Kaya noong makaalis ako sa amin at magkaroon ng trabaho, enjoy ko talaga. Tuwing sahod namin, hindi maaaring hindi masarap ang aming iluluto na ulam. Kung dati, isa ako sa nag-aabang ng darating galing Manila para sa biskwit na imwaysan, yung mga nasa lata, at parang maliit na timba na cookies ang laman. Na noong makapag Manila ako, yun pala, pangunahing kapares ng kape kapag may lamay. Abay sa amin, pampasalubong na yun eh. Ay di ayon. At pag uuwi ako sa amin, ako na ang may labit na biskwit sa lata. At hindi dahil may lamay. Yun ay dahil yun ang nakagawian na pasalubong. Noong maging Manila boy ako, isa ako sa mga lalaki na wala pang karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon sa babae. It means, simula sa amin hanggang sa noong makarating ako ng Manila, hindi pa ako nagkaroon ng jowa. O ni kahit manligaw, hindi ko pa natry. Doon ko pa rin higit na nalaman ang halaga ng isang lalaki kapag meron kang pera, tapos may itsura ka pa. Dahil yung tendera ng karenderya na madalas naming kainan na kung sino-sino na ang lumigaw mula sa aking mga kasama, ay walang kahirap-hirap kong pinasagot na hindi tulad ng ibang lumigaw na halos lahat gawin na mapasagot lang. Itago na lang natin sa pangalang Jenny, ang unang babae na aking naging jowa. Maganda siya at hindi nakakapagtakang kahit meron kang trabaho kung alanganin naman sa itsura at mayroong pagpipilian ay bakit magtsatsaga. Hindi naman naging libre ang aking bawat order ng pagkain. Yun nga lang, dahil magjowa kami, kumpara sa takalang kanin o pagsalok ng sabaw ay siksik at umaapaw ang sa akin. Si Jenny rin ang unang babae na nagsurrender sa akin ng bataan at sa bagay na iyon, hindi ako nahirapang siya ay makumbinsi. Aniya mahal na mahal niya raw ako at ako lang ang merong karapatan na umararo ng kanyang lupain. May marka na, itutuloy na lang. At syempre, hindi iyon natapos sa isang tagpo lamang. Katulad lamang din ng iba, maraming best din iyong naulit. Habang patuloy ang aking pakikipagsapalaran sa Manila, bago pa nakatapos ng pag-aaral ang kapatid naming babae, nag-asawa na ang panganay at ang sumunod sa akin na parehong lalaki. Yun nga lang, hindi sila nakasal dahil hindi nila napaghandaan ang selebrasyon na iyon. Kaya't nag-live-in na lang matapos na mag-happy-happy at magbunga. Kami naman ni Jenny hindi rin nagtagal dahil noong uwi siya ng probinsya ay hindi na nakabalik at ang sabi maghanap na raw ako ng iba dahil siya ay malabo nang makabalik pa. Noong masanay akong malayo sa amin, buwan o taunan pa nga ang naging pag-uwi ko sa amin o kaya ay tuwing may okasyon, piyesta, may birthday lalot sa aming magulang at syempre kapag Pasko. Meron na akong pamangkin ng aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Rose na siyang naging ina ng aking nag-iisang anak. Nakilala ko siya noong minsan na mag-renew ako ng ilan sa aking requirements. Nagkaroon kami ng contact sa isa't isa, nagkita, nagkaroon ng konting puyatan gamit ang cellphone, ligawan, hanggang sa iyon at maging kami. Motor ang una kong naipundar na malaki ang naitulong sa pagkakaroon ng relasyon namin ni Rose. Konting usap lang kung saan magkikita at ayun, dahil meron akong motor, minuto lang magkasama na kami. At dahil rin sa pagkakaroon ko ng motor, naipakilala ko si Rose sa aking mga magulang.
Balikan kami noon at noon ding araw na iyon, naganap ang una naming pulot gata, walang kasal-kasal, plastar muna. At katulad lamang din ng kung paano gumulong ang relasyon namin ni Jenny, halos ganon na ganon din. Pero mas mahusay si Rose at walang pagpipigil, kaya naman sa loob lamang ng kulang isang taon naming relasyon na halos buwan-buwan ay merong talpak. Ayon, at nagbunga ng wala sa panahon at sa plano ang aming pag-aaros kaldo. Tulad ng aking mga kapatid na lalaki, nag-live-in kami ni Rose. Kaya lang, nagkaroon man kami ng isang patunay na kami ay tunay na nagmahalan. Siguro ay hindi pa rin kami yang para sa isa't isa. Matagal din kaming nagsama bilang live-in at bago pa kami nakapagplanong magpakasal, sa tagal ng aming pagsasama, marami kaming mga bagay na hindi napagkasunduan na siyang naging dahilan ng aming paghihiwalay. Sa akin napunta ang anak namin na hindi naman niya hinabol, maging ng aking former biyanana. Inuwi ko sa amin sa aking magulang ang anak namin na siyang naging dahilan ng aking once a month na pag-uwi ng probinsya. Sa probinsya namumuhay ang karamihan ng aking kamag-anak, simula sa angka ng aking lolo sa side ng aking ama. Kaya maliban sa aking mga kapatid, ay marami rin ako mga pinsan sa probinsya na doon na rin nakapag-asawa. Ang nangyari nga doon sa amin, iilan kaming ang napangasawa hindi taga doon sa amin. Kumbaga, yung magkakaklase noong elementary, noong magsilaki ay sila-sila na lang din. Ang malupit, noong umalis ako sa amin alam ko pa kung sino ang magjojowa. Pero tila nagkaroon sila ng exchange gift para naman maging asawa. Pati na rin yung aking mga naging hipag ay classmate ko noong elementary yung isa. At yung isa naman, kakilala at kalaro ko lang din ng tumbang lata at habulan noong aking kabataan. Mayroon akong 7 pamangkin mula sa aking mga kapatid. Yung isa kasi naming kapatid na lalaki, hindi na nakapag-asawa. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, panggugubat ang hanap buhay sa amin. At isang kobra na mayroong anak ang nakapitas sa kanya. Noong aking kabataan, ilog ang madalas naming pagliguan. At kahit ang mga magulang namin doon naglalaba, na kahit ngayon, active at buhay na buhay pa ang ilog sa amin. Dati nga, pamamana ang isa sa aking trip kapag araw ng Sabado at Linggo. At ang paglalaban na iyon sa ilog, minana ng aking mga hipag. Bagay na hindi naman nakakapagtaka dahil maging sila noong kanilang kabataan, mga sa ilog din naglalaba. Sa matagal kong pananatili ng Manila at sa pagsisipag-asawahan ng aking mga kapatid at sa pagdaong ng isa sa aming 5 sa kabilang buhay, nagsibukura ng aking mga kapatid noong magkaroon ng sariling pamilya. At dahil medyo may kalayuan ang pagitan ng kani-kanilang mga bahay, ang aking mga hipag ay sa ilog nilang nagpapangita para maglaba. Hindi naman sa pangaano, kahit naman mga probinsyana at simunat sa pool ay kilala ko ang aking mga hipag, ay hindi may kakaila na may mga itsura din naman. Kahit ang kutis ay probinsyanang probinsyana. At tunay na pagdating sa pagsisipag-ayos ng sarili, lalo na kung mayroong okasyon kahit mga 2 o 3 pa ang anak, wapakils, makaaura lang. At animoy mga dalaga sa pupula ng mga labi na kung minsan nga sa kapal ng make-up ay hindi na bagay. Para bagang mga ispasol na nagkaroon ng buhay. Simula nang umalis ako sa amin at naging Manila boy, maraming taon na rin at marami na rin ang nagbago. Pag nauwi ako sa amin, bagong henerasyon na ng mga bata ang aking nakikita na dati kami lang yun. Sa ngayon, 36 years old na ako, pwede mag-asawa pero sa hirap ng buhay, hindi pa sumagi sa isip ko. Lalo't meron akong anak na ayaw kong matulad sa akin ang magiging kinabukasan.